Tayo natin ang para sa akin. Ay, ba't magsimulan ng panalangin? Yes. Magandang umaga mga bata. Ngayon, dahil mukhang yung ilan sa inyo ay mukhang inaantok pa, ano? Meron ako inandang pangkasiglang gawain. Kaya, handa ba kayo? Nasa video na sumunod kayo bata. Elizabeth, paano yung magbasa ng alituntunin? Una, makinig sa guro kapag natuturo. Saan daw makikinig? Sa guro Kapag? natuturo. Magaling. Pangalawa naman, ikaw ano? Jenny Joy. Pangalawa, itaas ang kanyang kamay kapag may naisabihin o gustong sumagot. Tayo na tataas. Kanyang kamay. Kapag? May? Gustong sumagot. Magaling. Pangatlo naman ay ikaw na Bea. Ibasa. Pangatlo, makilahok sa mga gawain ibibigay ng guro. Saan ka makikita? Sa gawain. Magaling. Ngayon naman ay meron akong ihandang palaro sa inyo. Gusto niyo ba maglaro mga bata? Opo. May niluguro po kayo sa tatlo. Pakibilang na sila. Dalawa, tatlo, isa, dalawa. Mia. Mia. Ano ba? Tatlo. Tatlo na mga. One. One. Oh, ikaw. Ano yung magawa mo? Yan, magaling. Hindi kayo makikinig. Dapat nasabay nyo lang
May bagong trip. Wala akong Luto po, wala. Ito. Uupo na. Tapos na. Hintayin natin yung ibang na bagong trip. Okay, kung muna kayo, kaya ninyo, iba na, mabuto yung kanila. Tapos na ba? Natin ko. Tapos na ang pangatlong grupo, pangalawang grupo na lang. Wow. Ay, naku. Wala sa inyo grupo. Ayan, magsuko na ang lahat. Dahil na una sila ang representa ng kanilang grupo. Ang gagawin niyo dyan ay pag-representa nyo, naging nabuo ninyo, tapos sasabihin nyo kung saan nyo kung galing gawain. Ano? Intindihan ba? Ang nabubuo namin ay isang batang pagkailan ng tubig. Ito ay isang mabuting gawain na isang basa. Yan, magaling. Bigyan sila ng 5 bagsak. Pangalawang grupo naman. Ano yung nabuo? Sa pangalawang grupo, ang nabuo po namin ay mga bata na naglalaro sa musika. Ito po ay isang mga gawain dahil nakakakuha sila ng iba't ibang sakit at saka mikrobiyo sa paglalaro ng lupa. Yan, magaling. Bigyan din sila ng 5 bagsak. Pangalawang grupo naman. So, ang nabuo po namin ay isang kumain na nakaplansya. So, ang kumaplansya po ay ginagawa upang maging matuloy yung damit. Ang smooth. Magaling. Bigyan din sila ng 5 bagsak. Ngayon naman ay tatapos na tayo sa aralin natin ngayon. Ngayon, bago pa tayo tumapos sa ating aralin, magkakaroon naman tayo ng baliktaran. Elizabeth, ano kayo pinag-aralan natin ng nakaraang kalakilan? Ano naman ang kalakayan ko ang nagdadalan natin ay tungkol sa waste materials at recyclable products. At kung talaga nakikinig kayo, ano-ano yung mga waste materials na pwede i-recycle? Recycle. Paper. Paano Bea? Woods, Mian eh. rubbers and tires, Ikaw ano, Maria? metal, Magaling talaga natin yung pinong sa ating lalaki mo. Kayo naman, base sa ating ginawang aktibidad ngayong araw, ano sa tingin niyo ang ating pag-aaralan ngayong araw?
ay sa pagtatapos ng aralin natin na ito, no? Kaya isa-isa natin yung mga paraan na kung paano mapanatili na malinis ang ating kasuotan. At makikilala at matutukoy natin yung mga iba't ibang paraan, no? Katulad na lang ng paglalaba, pamalansya, pagsususi, pagtatagpi, pag-alis ng matcha, at pagtutupik. Ngayon, tumako na tayo sa ating aralin. Amazing. Every pagbasa ka ng muna. Mga paraan upang mapanatili sa linis ng mga kasuotan. 1. Pag-alis ng mancha. Mainam na tanggalin kagad ang mga mancha sa damit habang ito ay sariwang bahan upang hindi ito nilabag sa pagtanggal. Mas malinis ang damit na walang mancha at kaaya-ayang finish. Yan. Sa unang-una natin, no, sa paraan upang mapanatili natin malinis ang ating kasuotan ay yung pag-aalis ng mancha. Ano po yung mga mancha na alam nyo? Ikaw, Bea. Nagdako ng bukas. Ayan, ano pa? Pag-aalis na ito. Hindi ko. Yan yung mga yung mancha, mahirap yan. Ang tanggalin kapag natuyo na, kaya dapat ay hanggang pasapa ito o bago pa lang yung mancha, dapat ay nililinis na natin o inalis. O pangalawa, ang media, pakibasa. Pangalawa, ginagawa ito sa mga kasuotan upang maiwasan ang hindi ka nais-nais namin. Mawala ang tupi, pawis at alikabok na kumakating dito gamit ang kasuotan. Hindi madaling masira ang mga damit kapag nilalakad ang maayos. Ayan, ang pangalawa natin ay ang paglalaba. Isa to sa mga paraan upang mapanatili natin malinis ang ating mga damit. Ano? Yung una, di ba, pag-alis naman siya. Sa pamamagitan ng paglalaba, no? Doon ay maalis yung pansya, no? Gamit lang sabon. Marunong ba kayo mag-ano, mga bata? Nanay mo na naglalaba. Nakikita niyo ba na naglalaba ng yung nanay? Kaya hindi ako nakapagdala ng paglalaba ngayon sa akin kasi alam ko naman na marunong naman kayo maglaba. Susunod naman ay Jelly pakibasa. Pangalawa, di ka ay tingnan ng mga damit na susot-susot kaya dapat itong
Wow. Dapat ay ayos kasi parang hindi na mabulat. So, basta yung ano, Bea? Ano ba yung show na? Uy. Tahingin mo na. Ito na lang. Good. Yan, tama na yan. Yan, patayin natin yung Bea o patayin. Para matuloy ka. Dahil, or easy, ano? Susunod naman tayo sa pagtatabi. Ikaw, ano yung Maria? Ano yung Ashley? Ayan, meron din ako dito ng oras na damit. Ang iyong pagkakabili ay isa na isang paraan sa pagbibigay ng damit natin at gusto mong pagsuotin. Pwede na naman natin siya. Katulad natin siya ng pagsususi. Ano, pero meron siya itong ginagamit niya. Tela. Yan, yan. Halimbawa, meron dito butas. Tapos, parang magsususi lang. Sige yan. Katulad ng kailangan magsususi, tatalayan ko siya dito para makabulan yung butas. Ayun yung pagtatabi. Intindihan niyo ba? Yan, galing. Saan ang tatagpi? Sa tagpian. Ang sunod naman ay Pagtutuloy. ay pwede mo magbasa. Magtutupi. Hindi na pangangalagaan ang malamig. Ito ay maayos na lalagyan. Ayon sa kulay at gagang ito, may maayos na lalagyan tulad ng kabinet. Palalok na malinis ang mapapag kasi pala ng pagtutupi, lalagay ng lamig sa palalok. Makikipin ng oras sa alagan kung pagkanak nito araw-araw. Yan, ang pagtutupi naman ay isa din sa mga paraan kung saan ay upang pangalagaan ang ating kasuotan para hindi rin masyadong mabusot yung ating mga damit. Meron ako sa paraan ng pagtutupi. Tuturo ko sa inyo ha. Baba ko lang ito. Pagtutupi. Tumingin kayo lang para matuloy ko yung mag-tupi para makatulong ko sa inyo mahal papa. Una, itutupi siya hanggang ili-ili yung laylayan na damit. Sunod naman ay itutupi na po yung pagkaganto. Yan. Sunod naman ay yung gas, pagkaganto. Sunod naman ito, pinanong natin siyang pagkanto. Sunod naman ay, ipapasok na ito yung sa yung laylayan ng mga gasolina. Dapat nakalabas yun para pasok nyo na pagkanto yung tuloy na ng tubig. Alam mo kasi yung damit. Meron din si Iwan na ng ibang paraan. Ikaw, Diwala, ano yung alam mong paraan? Ay, ang galing. Sabihin mo.
naman ay lalakad tayo sa wastong pangangalaga at pag-iingat sa ating kasuotan. Nakasya pa yung pakibasa ng una. Kailangan makamina ng nakadamit na kasama ng bago. Ayan. Sino ba yung dito yung pawisan natin? Sino sa inyo? Depende. Kasi nga sa init ng panahon, ano? Opo, nasaming kaso din po. Yan, kaya na dapat, kung ilalagay na natin sa lamugan yung ating mga damit, ay kailangan ang ipag-ibig muna natin kasi nga, mamabaho ang ating mga damit. May kaso din po. Oo, tama, nagpikas din siya at yung sasamay yung tanggal na ang mga sa damit na maging pikas. Opo. Sunod naman, melody, pakibasa ng pangalawa. Ang mga damit panlakad ay dapat cover at huwag ihalo sa mga damit pangbahay. Gamitin ang mga ito na angkop sa panahon at okasyon. Yan yung mga damit natin ay dapat makahiwalay yung pangalis na pangbahay. Ano? Yung pangalis ay dapat inahammer natin para mapanatili natin maayos yung mga damit natin panlakad. Kasi nga, syempre alam mo bulas kayo na bulubuli yung damit nyo na gusot-gusot. Kasi nga, dahil nakasama siya din sa mga pangbahay nyo. Tapos para mas madali siya makuha, para makahanap ulit kayo ng pangalis at pangbahay na damit. Pangatlo, Maria, pakibasa. Kung may mga damit na hindi masyadong ginagamit, hindi ko na nasa baliktad at nilagay sa basura. Yan, kung may mga damit kayo na hindi na ginagamit, pwede natin yun anong tawag doon, yung itabi, para kung sakaling kailangan natin sa susunod ay makuha pa natin o magamit pa natin. Pwede rin natin ipamigay sa mga nangangailangan. Pang-apat, Mia, pakibasa. Pang-apat. Magulang ba ng mga damit tungkulin ko? Kumponitin ko na ang mga senaryo tulad ng mga personal na bulones at kasal. Ayan yung mga damit natin na lalaman. Bago natin siya lalaman, dapat tingnan muna natin kung may sira ito. At kung may sira man, ay kukunin yung alam natin ito. Kung tanggal na butones or tas-tas na damit, ay yung butas-butas, di ba? Ayan. Pwede siyang sumsigin at kasikin kung may butas man ito. Panglima, ano ba yung ibasa? Panglima, huwag umupo kagad sa mga upuan. Punasan muna ang uupuang lugar bago umupo kung maaari din lagyan muna ng sapin. Ayan, kung uupo tayo sa mga public na lugar, kailangan tingnan muna natin yung mga upuan natin. Kasi nga, maaaring maluwi ito. Sana kung pati ang inyong na panggawa. Naku, ang hirap na tanggalin, Kaya dapat, bago tayo upo, tingnan muna natin ang ating upuan. Or punasan, kung meron na ito, dumi. Pang-anim, Mrs. J, pakibasa. Pang-anim, huwag kahiyaan makalat lang ng kung saan-saan ang mga hinahubay na damit. Ilagay ito sa tamang lagayan o baso. Ayan, kapag nag-uubad mo kaya damit, diretso ba ito basket? Oo! Ay, yung iba kasi ay hindi kung saan lang nilalagay. Kaya, nasisira yung iba, kaya bumabaw dahil nilalagay gano'n. Opo, tapos nilalamot po ang bahay kapag madami sa Oo na, iba ang amoy ng bahay kasi na hindi agad nilagay sa barakan. Ang balot ng bahay, di ba? Yan na nagtatapos ang aking aralin ngayong araw. Ngayon, may nandalin akong gawain. Handa na ba kayo? Oo! Yan. Inuulo ko kayo sa dalawa. Ibasa
Maria, pakilala. Mechanics. Una, ang klase ay kakapagay sa dalawang grupo. Pangalawa, ang grupo ay may tinatawag isang ako na naglalaman ng iba't ibang bayan na may kulang na salita. Ang bawat isa ay pupunta sa kanyang grupo at pipila. Makinig sa instruksyon ng guro. Meron lamang 5 minuto para tapusin ang bawat pahayag na nilalagay ng pangkot. Ang maunang grupo ang nanalo. Yan, yung kukulit kayo sa dalawa. Makikinig kayo sa instructions ko ha. Ako tayo magsimula. Princess Day, pakisimulan. 1, Kaya pumunta na kayo sa inyong grupo. Ito ang group 1 at group 2. Pipila kayo kapila. Vertical number horizontal. Vertical or horizontal? Yan, ang instruction ng teacher ay ang pila ay magsisimula sa Alas kayo, alas. Ang maingin na grupo ang mga sa grupos. Ang gagawin ay bawat grupo. Pagpigilan mo na ito, makinig kayo. Makinig mo na kayo sa teacher. Magbibilang ako ng tatlo. Ang punang miyembro ng grupo ay tatabuhin at magpapasabi yung kunin sa bulpe. At kung sino yung unang makakakuha ng bulpe ay kukuha ng tanong dito. Nakuha niyo ba? Ayan. Magbilang ko tatlo ha. Ready na kayo? Ready na? Magbilang na pa. 1, 2, 3, go! Kaya pa lang yun. Para mas sige na. Ready na? Hindi na tatlayan ha. 1, 2, 3, go! Alam mo na ang pangalawang grupo. Huwag mo sila ng tanong. Ang black ay ginagawa pag gusto tandali. Pagpaplan. Ayan. Ilang points na meron? 2 points. Yan ang 2 points na ang grupo. Yan ang 2 points. O, dito mo sila na pakita. Okay, huwag mo naman. O, bilang na ako. 1, 2, 3, go! Okay, magandang ka. Kuha ka na ng tanong. Basahin mo kung ilang points na. Black ay ginagawa pag matumi upawisan ang gamit. Pagdalaba. Ang pagdalaba ay ginagawa pag Tama. Magandang ka. 4 Pagdalaba. points. Balik na lang sila. 4 points. Sunod. 1, 2, 3, go! Kuha ka na ng tanong.
Teacher, Tapos na. Tapos na po. may tanong po. Ano po? Sa iyo. Ang tatawag ay activity Pakipasa na lang sa akin ang tapos. Pangalan, ano yun ito? Walang pangalan. Lagyan ng pangalan ha. Para kung yun lang kayo ano. Tapos sa bangka sa Nasa na yung mga grupo, lista lang ng grupo yung ngayon. Bago ko nga pala ibigay ang mga ang matutagtang nalalili na natapunan ko, ano-ano yung mga ulit yung mga paraan ng paglilinis ng ating sarili kasuotan. No? Naalala niyo ba? Sabi ano? Ano yung lahat? Ang mga paraan po sa pangangalaga ng kasuotan ay paglalaba, pagmamlansya, pagsusuksi, pagtatalpi, pag-aalis ng pantsa, at pagtutupi. Yan talaga nakinig kayo. Ano? Ngayon, bibigay ko na ang ating takdang aralin. Pakisulat sa inyo ang mga kwaderno. Tapos na bang sulatin? Yan, magsitayo na ang lahat. Doon na nagtatapos ang ating mga pinadali ngayong araw. Paano na mga bata?